Maraming paraan kung paano masusukat ang katapatan ng isang tao. Isa na rito ay ang nagawa ni General Fabian Crisologover, kung saan handa niyang itaya ang lahat, masunod at maprotektahan lamang ang kanyang Commander-in-Chief na si dating Pangulong Ferdinand P. Marcos. The proclamation of martial law is not a military takeover. I, as your duly elected President of the Republic, use this power which may be implemented by the military authorities to protect the Republic of the Philippines and our democracy. Dahil din sa kanyang bagsik sa pagpapatupad ng mga batas, lalo na noong panahon ng martial law, ay binansagan siyang Dragon ng Malacanang. Sa kanya iniuugnay ang mga libu-libong mga aktivistang pinahirapan, pinatay at mga naglaho ng parang hula sa pamamayagpag ng rehimeng Marcos. At magpasa hanggang ngayon, ang mga bilang ng mga nawawalang aktivista noong panahon ng martial law ay hindi pa rin nakikita ng kanilang mahal sa buhay. Karamihan sa kanila ay mga estudyanteng radikal na kumalaban kay Marcos. Sa kanya ding pamumuno ay maraming mga nahatulang mga rebelde at nakulong. Karamihan din sa mga ito ay tinugis sa marahas na pamamaraan at mga nangamatay sa utos ng Dragon. Sa kabilang dako, ang samahan nila Fabian at dating Pangulong Marcos ay mahirap higitan ng kahit na ano. Kapwa sila isinilang at lumaki sa bayan ng Sarat sa Ilocos Norte, at sila ay naging magkababata. Dahil dito, handa niyang pabagsakin ang sinumang tumuligsa sa Pangulo. They are massing civilians near our troops and we cannot keep on withdrawing. They asked us to withdraw yesterday. When I talked to Mr. Enrile, he said, you talk to you, we withdraw a little. My order is to disperse We cannot withdraw all the time, Mr. President. without shooting them. No, hold on. You disperse the crowd without shooting them. Halina't ating balikan at mas kilalanin pa ang pinakatapat at pinakamabagsik na general sa rehimeng Marcos na si General Fabian Ver sa ating komprehensibong dokumentaryo sa pagpapatuloy ng ating istorya. Ika-20 ng Enero taong 1920, si Fabian Ver ay isinilang sa Sarat, Ilocos Norte at bata lamang ng 3 taon kay Marcos Sr. Pareha silang pumasok sa Universidad ng Pilipinas at naging kasapi ng iisang kapatiran kasama si Ninoy. Bukod sa pag-aaral niya sa batas, sumabak din siya sa Reserve Officer Training Course or ROTC sa nasabing paaralan, kung saan ito ang naging tungtungan niya patungo sa pagiging 4-star general sa hinaharap. Pakalipas ang digmaan, nakatanggap siya ng iba't ibang mga parangal, kabilang na ang Asiatic Pacific Campaign Medal, World War II Victory Medal, Philippine Defense Medal at Philippine Liberation Medal bilang pagkilala sa ipinamalas niyang pakikipaglaban at kabayanihan upang ipagtanggol ang bayan. Ang katapatang ibinigay niya kay Ferdinand Marcos ay mahirap tawaran dahil mula nang maging congressman ito hanggang sa maging pangulo ng bansa ay kasama siya nito, dahil si Fabian umano ang tipo ng tao na hindi marunong humindi anuman ang naisin ng kanyang amo. Sa katunayan, minsan na ring sinubukan ni Marcos na utusan na tumalon sa bintana ng palasyo ng Malacanang at agad itong tinugon ni Fabian na gagawin nga niya ito. Matindi ang katapatang ibinibigay niya at bilang ganti, naging labis na malapit silang dalawa at ang noon ay captain ay naging general agad sa loob lamang ng 5 taon. Sa kanyang pag-angat, marami siyang nalampasan na senior officer, dahilan kung bakit nahirapan siyang makakuha ng maayos at magandang relasyon sa iba pang kasapi ng opisyal. Batid ni Fabian ang mga pangyayaring ito at inamin din na maliban sa katapatan niya na dahilan ng pag-angat ng kanyang pwesto sa ROTC training lamang niya nakuha ang kanyang kaalaman sa military science.
Sa kabila naman nito, nakapag-training din siya sa Amerika at ayon sa kanya, wala siyang nakikitang magaling na politiko ng mga panahon na iyon maliban kay Marcos, at ang katalinuhan nito ang asset nito dahilan kung bakit naging matindi ang katapatan niya rito. Taong 1972, nagdeklara ng martial law at kasabay nito ay naging pinuno siya ng National Intelligence at Coordinating Council kung saan siya ay secret police ng Pangulo. Sa madaling salita, sumunod sa Pangulo, siya ang tinuturing na pangalawang mataas na tao sa bansa ng mga sandaling iyon. Nagpapadala siya ng mga espiya sa mga ahensya ng gobyerno, nakilala bilang berdugo na kinatatakutan ng lahat dahil tinatarget at tinotorture ang mga kumakalaban sa gobyerno, at maging si Ninoy Aquino ay hindi rin umano nakapalag dahil sa naungusan ni Fabian na isang ROTC graduate. Ang ibang mga nag-aral sa magagandang universidad, unti-unting bumaliktad sa gobyerno si Ramos sa kabila ng pagkakaugnay-ugnay nilang tatlo. Hindi nila nagustuhan ang pamamalakad ni Fabian dahil sa hawak nito sa leeg ang lahat ng ahensya ng gobyerno. Ngunit wala silang magawa dahil si Fabian lamang ang pinagkakatiwalaan ng Pangulo. Si Fabian at Marcos ay dalawa lamang sa loob ng isang pribadong silid kapag sila ay nagmi-meeting, at maging ang mga gabinete ay hindi nalalaman ang pinag-uusapan nila. Sinasabing kay Fabian muna dumadaan ang lahat dahil ang salita umano nito ay tila katumbas na rin ng salita ni Pangulong Marcos. Malaki ang kapangyarihan na nakuha niya dahilan kung bakit binansagan siyang dragon ng Malacanang na animoy nakabantay sa palasyo. Sa buong panahon ng martial law, naparami niya ang bilang ng sandatahang lakas, ngunit kasabay rin nito ay ang pagdami ng mga kaaway ng batas dahil dismayado sila sa pamamalakad ng militar. Maging ang tatlong anak ni Fabian na sundalo ay mabilis nakakuha ng mataas na ranggo at namamahala sa seguridad ng unang pamilya. Taong 1976, panahon ng kanyang pagre-retiro, ayaw pa rin siyang ngayon, alam mo na ha.